Home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agribet. Kumpleto na, sigurado ka pa. Agri-TV! 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 Hayop! 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 Talaga? Ngayon pong taon ng mga kabayo ay sisipa po at arangkada ang pinakabagong programa na linggo-linggo na ninyong makakasama. Kapiling po ang probinsyanong si Makata na kilala sa pagbigkas ng matatalinhagang salita na siya ko pong gagamitin para dagdagan ang inyong kaalaman sa pagsasaka at kahayupan. Paghahayupan. Kaya naman po tutok na dito sa aking ipinagmamalaki sa inyo sapagkat ito po ay hayop sa dating, hayop sa laman, hayop sa impormasyon at hayop sa pangnegosyo. Agri-TV, hayop ang galing. Speaking of hayop, kaya po ako nagsama rito ng hayop na nasaan na ba? Wow! Nanligaw. Yan nga po. Liligawan ko rin kayo ngayong umaga sapagkat alam kong mapapasagot ko kayo sapagkat marami akong hatid na mga kalamang magpapalawak ng inyong kaisipan. Ito po't inyong tutukan. Ngayong umaga sa Agri-TV, hayop ang galing! Level up ang babuyan sa ating bantay baboy! Goodbye mikrobyo sa ating mga alaga ngayong taginit! Kahit pagbibigyan mo ng sabon at saka tubig, hindi pa rin sapat yan para malinis ang ating mga kulungan. Kaya nga siguro, kailangan natin ng regular disinfection sa ating mga kulungan. Tatak Bigrola all the way! Pangangalaga sa tamang sustansya at nutrisyon ng baboy, dapat nating siguruhin! Kung titipirin natin ang ating mga baboy, maaaring hindi nito maabot ang kanyang buong genetic potential. Kaya mas nalulugi pa mga nag-aalaga dahil bilis sila ng bili ng feeds pero hindi naman ito naging effective. It's Thunder's Grooming Day. Pampering Day kasama ang celebrity pet lover, Charmaine Arnaiz, kasama ang kanyang pet na si Thunder para po sa ating kauna-unahang Happy Pet Segment. Iba't ibang hayop aking pinagdalan sa ating Hayop Event. Agrihan tayo with Senator Kiko sa kanyang Sweet Spring Country Farm. Yan at marami pang malamang kaalaman dito lang sa Agri-TV, hayop ang galing! This portion is brought to you by Univet. Salamat po, nandiyan pa kayo mga ka-agrit kapamilya! Sapagkat dito hindi naman tayo kasya. Nandito po si Makatang gwapong-gwapo, kitang-kita naman ang ebidensya. Ang topic po natin ay ang hayop na ginagawa ring alkansya, ang baboy. Kaya po para mas gumanda ang inyong kabuhayan, tuturuan ko po kayo mga kababayan ng pagle-level up ng baboyan. At sa kauna-unahan nga pong episode ng ating Bantay Baboy, mga ka-agri kong Pinoy, ay tutulungan ko po kayong mapanatiling malayo sa mikrobyo ang mga alaga natin. Sapagkat ngayon po, lalong-lalo na tag-init. Naku, mas lapitin po sila ng sakit at impeksyon dahil sa stress na dulot ng panahon.
Dahil po kailangang mapanatiling malinis ang ating mga baboy, ang kulungan, kagamitan, at kahit na po yung mga naglalabas-pasok sa mga kulungan ng baboy, dapat po malinis din para maiwasan ang pagkalat o pagdami ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit, katulad po ng diarrhea. Magandang umaga mga kapwa ko Hog Racers. Ako po si Ronnie. At tulad nyo, excited na rin ako sa bagong programang ito. Pag-level up sa kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Ayos yan sa ating negosyo. Pag-level up sa babuyan. At ang unang bahagi po ng ating programa ay Bantay Baboy. At kasama ko po ngayon si Doc Allen, isang expert sa pagbabantay ng baboy. Naku Doc, ang dami ko pong gustong itanong sa inyo. Doc, todo bantay ako sa mga baboy ko ngayong summer. Kasi uso ang sakit pag tag-init. Dok, ano po bang dapat kong gawin upang makaiwas sa sakit ang mga alaga kong baboy? Siguro, Mang Ronnie, simulan natin ito sa kalinisan. Dok, malinis ang baboyan ko, Dok. Todo linis, todo sabon, at todo hugas pa. Kaya malinis at mabango. Kadalasan kasi, Mang Ronnie, kahit pagbibigay mo ng sabon at saka tubig, hindi pa rin sapat yan para malinis ang ating mga kulungan. So kahit yan ay malinis, kahit mukhang malinis, marami pa rin mikrobyo dyan. Kaya pala, Dok, nagkakasakit ang mga alaga kong baboy. Kaya nga siguro, kailangan natin ng regular disinfection sa ating mga kulungan. Dok, ano po ba yung pag-disinfect? Mukhang komplikado eh. Kaya ba yan ng mga simpleng backyard hog racers tulad namin? Kaya yan. Madali lang yan, Mang Ronnie. Para iwas sa sakit ang baboy mo, para ligtas sa mga mikrobyo, so sa halip na tubig lang ang pinandidisinfect natin, mas maganda mag-regular disinfection na tayo. Dito, bago ka mag-disinfect, kailangan mo muna nalinisin yung dumi kasi ito yung nagiging kuta ng mga mikrobyo. At pagkatapos nun, pwede na tayo mag-disinfect. Dok, ano po ba yung mabisang disinfectant? Ito mga kailangan nating tandaan sa pagpili ng disinfectant. Kailangan broad spectrum. So, dapat maraming uri ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. Pangalawa, dapat siya ay safe sa tao, safe sa hayop. Pangatlo, dapat siya ay hindi nakakasira ng kulungan. At importante sa disinfectant na mabisa pa rin ito kahit may dumi sa kulungan natin ng ating mga baboy. Doc, now I know. Pagdating sa alagang baboy, ang wastong pagbantay nagsisimula sa kanilang bahay. Protektahan ito sa mga mikrobyo para hindi na umabot pa sa matinding perwisyo. At hanggang sa susunod po, kayo ay tumutok sa pagbantay baboy na aming itatampok kasama po si Makata at saka si Doc. This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Inyo pong matutunghayan, pagle-level up pa din ng babuyan. At yun nga pong ating mga alaga. Sustansya kayang tama ang kanilang nakukuha o napapala. Kaya po yung pagkain na dapat bilhin, nutrisyong laman ito, dapat siguraduhin. At siyempre nga po, sa mura pong edad ng mga baboy, doon po tayo dapat magbigay ng pansin sa ating mga ipinapakain. Pagtibayin po natin yung kanilang pundasyon dahil ito ang bubuo sa kanilang maayos na paglaki. At ang pinakamalaki naman pong nakakaapekto sa paglaki po ng ating baboy, yun pong pakain at yung pagkain. At ito na rin po yung pinakamalaking gastos sa pagbababuyan. Kaya po, dapat tama ang desisyon natin sa pagpili. Tatak Pigrolac? All the way. Naniniwala ako dyan. Dati kasi, ang pinapakain ko lamang sa mga baboy ko, darak at kaning baboy. Minsan feeds, pero yung pinakamura. Pero hindi pala magle-level up ang baboyan kapag ganun. Di po ba, Doc? Tama ka dyan, Mang Ronnie.
At isa pa, hindi wais na piliin lang ang feeds kung ano yung pinakamura. Dahil maaaring mura nga ito, pero kulang naman sa sustansyang binibigay. So, sa panahon ngayon, importante na piliin natin yung feeds na magbibigay sa atin na may pinakamagandang balik sa ating puhunan. Pero Dok, nakasanalay ba sa lahi ng baboy ang magandang paglaki nito? Tama ulit. Kung titipirin natin ang ating mga baboy, maaaring hindi nito maabot ang kanyang buong genetic potential. Kaya mas nalulugi pa mga nag-aalaga dahil bilis sila na bili ng feeds pero hindi naman ito naging effective. Ang Pigrolac Hog Starter ay isang high nutrient density diet. Kaya't natutugunan nito ang pangangailangang sustansya ng mga baboy. Kahit kaunti lang ang pagkain na ibigay mo. Madali pa itong matunaw kaya't hindi ito nakakabigla sa sikmura ng mga palakihing baboy. Ang Pigrolac Premium Hog Starter ay maaari nang gamitin ng may edad na 61 hanggang 90 days na baboy, kung kailan mabilis na ang kanilang paglaki at pagbuo ng laman. Galing talaga ng Pigrolac. Ang ganda ng paglaki ng mga baboy ko. Malaki ang kinaiba niya sa ibang feeds. Ang galing. Iba talaga ang Pigrolac dahil ang Pigrolac lang ang may Pigro Builders para malaman, malusog at maganda ang katawan ng ating mga baboy. Sa wasto at tuloy-tuloy na paggamit ng Pigrolac feeds na may angkop na formulation sa bawat stage of swine development, mas magiging maayos ang paglaki ng ating mga baboy. Ang baboy na binigyan ng pagkain na tama, sa dulo ang babalik ay malaking kita. Tatak ng Pigrolac, ilagay na sa utak. At dapat sa kainan ng baboy, ito lang ang dumadaloy. Hanggang sa susunod pong muli, si Makatatawanan magbibigay ng ngiti. Hindi kayo masasawi. At lagi ko kayong sasamahan yan ng aking pangako sa pagle-level up ng baboyan. Hindi kayo mabibigo. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Napakaswerte ko talaga. Sapagkat biniyayaan ako ng langit ng kagwapuhang hindi matatawaran, meron pa akong lupain na talaga naman kahit saan kalumingon akin po yan. Oh, Makata. Kumusta? Welcome, welcome. Senador, opo, hindi ko na ho kayo nabala ron dahil inintay ko na lang kayo rito. Dahil kanina ko pa po'y pinagyayabang dito sa ating mga kaagri na ito po'y sa inyo. Ganun Opo. Parang iba ata, narinig ko kanina. Hindi po, baka po iba yun, baka mga kulisa po yung nagsasalita. Magkwento na po tayo. Tara, dito tayo sa taas. Sige po. Ayan mga ka-agri, ito na po ang ating segment na tinaguri ang Agrihan Tayo. Kasama po ang talaga namang aking nire-respeto, iniidolo, Senador Francis Kiko Pangilinan, ang totoong may-ari ng hasyendang ito. Good morning po, Senator. Good morning. Hindi naman hacienda. Ang laki niya is less than 3 hectares. Ang pinakalinya natin organic. Lettuce, herbs, at yung traditional na mga gulay tulad nung nakikita natin sa pakbet. Sinasambit ho natin sa kantang Bahay Kubo. Ayun. Po, napakalambing nyo pala doon sa inyong itinatanim, kaya po napaka-sweet. At kaya po siguro na lumabas din itong Sweet Spring Country Farm. Dahil sa totoo lang, pagka makausap mo yung mga nakakatikim talaga ng organic, sasabihin nila man na miss. Bukod dyan, meron kaming spring water. Buhay na tubig. Ang tawag nila rito sa Cavite, ilat.
Ako po anak ng magsasaka mula sa Hagonoy, Bulacan. Magsasaka rin ako. Nangarap ako na maging abogado, maging senador, siyempre balang araw, maging profesor. Pero kayo, senador, abogado, profesor. Pero ang pinangarap ninyo ngayon ay maging isang farmer. Paano po nangyari yun? Nag-chairman kasi ako ng Senate Committee on Agriculture. 3 taon din akong naikot sa buong Pilipinas, tinitingnan ang pagsasaka, yung mga piggery, mga poultry. Tapos doon, sabi ko, hanggat hindi ko gagawin mismo, hindi ko ito maintindihan ng lubos. Si Frankie at si Miel kasi parehong asthmatic. So may mga pagkain na bawal. Si Miel nun hindi makakain ng itlog na yung puti, yung commercial na itlog. Apo. Kasi nagkaka-allergy. So sabi ko, ano ba itong pinapakain natin sa mga anak natin? So yun ang ating naging advocacy. Pagka meron kaming mga bisita rito, lalo na sa mga eskwelahan, lagi ko sinasabi, dahil 3 beses tayo kumakain sa isang araw, 3 beses natin kailangan yung magsasaka. Dahil pag hindi nagsaka yung ating mga magsasaka, wala tayong kakainin. Wala tayong aanihin at gugutumin tayo. Hindi naman natin minamaliit yung ibang profesyon. Sabi nga nung anak ko, siguro naririnig na rin niya ako. Sabi niya, dapat yung ating mga magsasaka, parang mga magulang natin yan. Dahil sila ang nagpapakain sa atin. So dapat, ang respeto na lang natin sa ating mga magulang, ganun din dapat ang respeto at pagkilala natin sa ating mga magsasaka. Yan, ako, nakakatuwa naman po yung sinabi niyo na yun. Parang proud na proud tuloy ako ngayon sa aking mga magulang na talagang iginapang ako dahil sa pagsasaka. Pero sila pala talaga yung dapat sabitan ng medalya. Tama. Dapat kung talagang sila ay parang ating mga magulang, dapat bigyan natin ng karampatang suporta at pangangalaga. Senator, mukhang hindi lamang po ito ang dapat nating tukuyin sapagkat napakalawak pa ng inyong lupain eh. Pwede po ba nating pasyalan pa itong mga nakikita ko rito sa likuran? Sige. Yan po mga kaagri, ito na yung libot-libot time. Kung kayo po ay napitin, next week po yatin pang susulitin dahil pag ako'y inyong muling panonoorin, makikita nyo po na itong farm na ito ay aking lilibutin. Hayop sa impormasyon ng ating unang naging diskusyon with Senator Kiko Pangilinan. Dito nga po sa kanyang napakalawak, napakaganda at talaga namang kapakipakinabang na farm bilang pasabog ng ating unang episode dito sa Agrihan Tayo, kung saan natutunan natin ang tamang respeto at pagkilala sa isang magbubukid o magsasaka. Kaya po ito po ang inyong abangan dito sa Agrihan Tayo, dito lang sa Agri TV Hayop ang Galing! Ito, herb garden namin ito. Plus other traditional vegetables. Yan o yung para nating tinatag na farm masi. Yung hindi Ayaw Sige na, Kasi- kuha ka na. Ayan na. Kasi ang ginamit mo ata yung hindi matalim na lo. Kaya pala. Ayan. Ayan ang coffee beans. Bagong pitas. Ayos po. Ayan. Oh. Oh. So, kita mo yan. Wow. Ay, teka, bukang binantay ginuardyahan. Salamat. First time ko pong Yan si Berkey. Berkey. Ayan po, nagpangalan Si Sharon. Megastar. Nung nakita niya, sabi niya, ay, Berkey. Pasyal-pasyal din pag may time dito sa Agri TV Hayop Events. Sa ilang linggong paglilibot ng Agri TV, samot-saring hayop aming nakatabi. May aso, manok, poultry at kalapati. Tingnan nyo mga barako sa derby, willing-willy sa pagpila at pamimili sa mga game fall events naming di pinasintabi. Nagdadamihan at naglalakihang manok. O ano, naliliitan ba kayo sa kanya? At aba naman, sa entertainment treat, hayop din! Heto talaga ang aking mga manok na pati kayo mapapatilaok. Mapapapalakpakan naman dahil sa mga display sa hawla ng nagagandahang kalapati na mga fancy kung tawagin. Akala ko alahas lang ang may fancy, pati pala kalapati din. Sa usapang poultry at livestock, taon-taon ang agrihan dito sa ating pinuntahan. Mga makabagong pag-aalaga at pagpapalaki sa mga hayop ang negosyo, narito na!
Pagdating naman sa mga asong the best, ay meron pang pa-contest. Daming cute, imported at looking great, pero bawal ang chocolate. Mukha ngang yung ibang aso, mas maganda pa sa amo. Todong kalinga at suporta, kanilang ipinapakita sa mga alagang pasyonista. Bukod sa pang-contest, pwede pang artista. Aga-aga may naghahabulang mag-amo. Ay mali, tumatakbong pa-express pala ang mga ito. Best bonding time ever with dogs and pet owner. O kasi palagi na lang ako nag-join sa fun run, like yung fun run ng mga ganito, aso naman. Para bonding na rin sa family tsaka sa mga ibang aso din. Masaya na marami siya nakitang aso. Malaki, maliit, basta't wag lang pinipilit, si Doggy may ihihirit. At para sulit ang pagod, may libreng pagkain at gamot, pati na rin abubot, sa kanila'y iniabot. Thank you for coming. Yan lang muna, dito sa Agri TV, Hayop Events! Agree ka ba? Pare, nakakaingit pala itong mga manok, ano? Kasi sila pala ang mas lamang kaysa sa ating mga tao. Lamang sa alin? Pagdating sa laki at talino, panalo tayong mga tao. Ang ibig kong sabihin, pagdating sa bilang. Dahil sa maniwala kasi hindi, mas maraming manok sa mundo kaysa sa tao. Ha? Hindi ata ako naniniwala dyan. Sa katunayan, itong mga manok, umabot na ang bilang nila ngayon sa 19 billion. Ang ibig mo sabihin, may 3 manok kada isang tao sa mundo? Aba naman. Noong 1990s, nilampasan na ng mga manok ang baka bilang number 1 meat sa Amerika. Dapat hindi pala talaga tayo mahiyang lumamo ng lechong manok at matalo sa sabong dahil talagang marami pa sila. Kaya tandaan when it comes to numbers, mas lamang ang chicken than men. Agree ka ba? Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. This portion is brought to you by Happy Pets. Alagang hayop sa galing, alagang Happy Pets yan. Happy Pets on a mission. Dahil Happy Pets are not just here to provide you with proper care, proper medicine, and right grooming, but also the best pet experience. Come here, Thunder. And today, no other than celebrity na certified pet lover ang ating makakasama. Thunder's Grooming Day. Hi, Jeng. This is Jeng. She's the supervisor, and we're here at Furry Tales. It's my dog Thunder's grooming day. Very important na pag-groom natin yung dog natin kasi lalo na sa mga ganitong klaseng breed. This dog of mine, Thunder, is a Shiranian. It's a Shih Tzu Pomeranian mix. Kaya Shiranian ang tawag sa breed niya.
Pag hinayaan nyo, syempre magmamat yung hair, tapos yung mata niya pwedeng masugatan pag masyadong mahaba, di ba? So, kailangan talaga pinapag-groom natin. Our regular groomer here is Joy. Importante din talaga na you have to be aware of what your dog likes. Kung sino yung gusto niya, tapos dapat meron kayong regular lang talaga na groomer. Teenager ako, hilig ko talaga mga cats. Namumulot ako ng mga pusa, nag-aalaga. Hanggang sabi ko, there was one dog of mine na namatay. Nasabi ko, parang gusto ko lahat ng ginagawa ng vet. Sana alam ko yung ginagawa niya lahat para mabuhay yung pet ko. So I took up veterinary medicine also. Nag-graduate ako but I'm not practicing kasi I had kids also. So ito na yung nalagaan ko, hindi na dogs. I have 3 kids so nag-concentrate ako doon. But I still love animals. Thunder, natutulog yan sa room ko so kailangan every day or every other day pinapaliguan namin. Proper grooming niya is important kasi lalo na magsa-summer. Lalo na kung naiinitan yung aso ko, ito nga, natutulog sa room ko. So, nasa bahay, parang nahihingal pa pag kahit nasa loob ng house. Paano pa yung nasa labas? As you noticed yung dog ko, si Thunder, merong kulay yung hair niya. Ang ginagamit sila nila na pang-color dito, pang-pets talaga. Kaya ako napunta dito sa furry tails. Kasi ang ginagamit talaga nila na pang-color is really made for pets. Kaya huwag kayong magpapakulay ng dog na yung pang-kulay yung pang-tao kasi masama sa kanila yun. Now, pwede na kami bumili ng outfits ni Thunder, di ba? What you want? He's very happy with his haircut. Yeah. Yeah. Okay, now let's pick something to wear. That one? Okay. We're getting ready for summer, so we will try an outfit. Yeah! Kulang na lang shoes. Ate Jen, can we try some shoes? Yeah! He's my rocker. So cutie. Yay, Pogging's Thunder. Thank you to Happy Pets for this gift pack, for the vitamins and all this grooming stuff, cologne, soap. Thank you. Say thanks, Thunder. Thank you. This portion was brought to you by Happy Pets. Alagang kahit sa giling, alagang Happy Pets yan. Punong-puno po ng tips at impormasyon ang inyong napanood sa telebisyon. Kaya po mga ka-agri, magsasaka, mapagmahal sa alaga, sa mundo ng kahayupan at sa agrikultura. Nako, maraming salamat po sa inyo at syempre sa La Mesa Eco Park. At dahil po dyan, ako'y mag-iiwan ng isang matalinhagang kasabihan, aanhin pa ang damo kung ang garden mo ay sementado. Ang mga kabayo dapat nating mahalin bukod sa masipag at matulin, ang iba ay kahawig pa nga natin. At syempre po, kanilang serbisyo di dapat abusuhin dahil pag may time, pahipahinga rin. Hanggang sa linggo po na darating sa Agri TV, Hayop ang Galing! Makata would like to thank the following: Headway, My Philippines, Dentista Ko, Glitters Photo Court, and Bistro Maluleni.